Hey guys, welcome to my channel. So today story time tayo. Paano ko nabili tong 3 barel nang hindi ako gumagastos ng sarili kong pera. So lahat na makita nyo barel sa video na ito, na safety check na prior to filming. So eto, nagawa ko ng video a few months ago. Hindi ko pa siya napuputok, bagong-bago pa rin, no? Stoeger STR9F. F meaning full size. Full size meaning kasing size siya ng Glock 17. Tama, may nag-comment kanina para siyang combination ng Glock 17 tsaka MNP. Yung grip niya parang MNP, no? Now that I'm looking at it, interchangeable backstrap. Tapos anyway, so 17 rounds, Glock 17 ang size, or Smith & Wesson MNP. And then eto yung last na ginawa ko ng unboxing video, yung Rock Island Armory YTA or Rock Island Armory Field Compact 22 LR rifle, 21-inch, threaded barrel, semi-auto, and polymer stock, adjustable length of pull, and last but not the least, yung aking bago din, hindi ko pa rin ito napuputok. So tatlong pala, itong 3 barel hindi ko pa napuputok, no? Kel-Tec Sub 2000 Gen 3, napo-fold siya, nilagyan ko na ng permanent na iron sight, HK sights. Ang bago dito, mula dun sa last video ko ng unboxing, nagkabit ako ng riser, yung low lang ang size, para lang tumaas siya ng kahit siguro half an inch. Yan. So mas komportable na to i-cheek weld kahit open sight lang. Komportable. Hindi mo na kailangan baliin yung leeg mo. Komportable. So yan. Permanent na siya. Ibig sabihin hindi na tinatanggal. Yan ang pinagkaiba niya sa Gen 2 Yung Gen 2 kailangan mo patanggalin. Ito yan. Permanent na. Ito yung pinakamadaling safety check kasi kita yung barrel, Dito ako tumingin, Yan. So bagong-bago pa pala to. Hindi ko pa ito napuputok. And balita ko meron ng babash sa Kel-Tec, no? And yun yung matatawag na gun snubs, pero kahit isang Kel-Tec wala sila. At least ako, pwede ako magbigay ng honest review kasi 3 Kel-Tec ko. Isang Kel-Tec Sub 2000 Gen 2, Gen 3, at saka isang Kel-Tec P17. Okay? So yan, kwento. Paano ko to nakuha ng libre? May nagbigay sa akin ng pera kasi, no? May nagbigay ng pera. So, if YouTube is watching, this is just a show and tell video. Nothing is for sale in this post, no? At hindi rin tayo pwedeng magbigay ng presyo, no? Pero eto, kuha ko dito. Yan. Eto naman, kuha ko dito. Yan. Eto, kuha ko dito. Yan. So, yan ang Okay. Kwento na tayo. Last year, siguro around September yata yun, nagbike kami ni Adrian. Sabi niya, saan tayo magbabike? Sabi ko, dyan naman sa Spring. Nahiya naman kasi ako sa kaibigan ko, Palagi na lang siya yung nagda-drive dito sa area ko, no? Sabi ko, sige, ako naman pupunta dyan sa'yo. So, nag-drive ako sa Spring. May park doon, 1 hour away. So, drive ako doon, bike kami, natapos kami siguro 1:30, mga 1:30 na. Actually, may isa pang nangyari, flat yata yung gulong ng Expedition, no? Ibig sabihin lumambot, naghangin pa ako, kaya umabot kami ng 1:45 na. Kaya nagpaalam na ako sa kanya, sabi ko, oy pre, kailangan ko ng umuwi. Kasi susunduin ko si AJ ng 3:00, sakto 1 hour yung biyahe. Nung palabas na kami, hindi pa kami kumakain yan, nagbike lang kami, kwentuhan, tagal namin magkwentuhan, gano'n lang talaga habol namin sa bike, kwentuhan. So, nung palabas na kami ng park, naka-convoy kami, Expedition, tapos siya, Tesla. Importante yung Tesla kasi kasama yun sa kwento ko. So, nung palabas na kami, tinawagan ko yung isa kong anak, yung middle child, si JM. Sabi ko, hey JM, can you pick up your brother? Sabi niya, yes daw, kasi sa bahay lang siya. Okay, so hindi ko na kailangan umuwi. Nung pagkababa ko ng phone, tinawagan ko ngayon si Adrian na nasa likod ko, na nasa Tesla. Sabi ko, Adrian, hindi ko na pala kailangan magmadali. Lunch tayo.
Sabi niya, saan tayo magla-lunch? O doon sa dati, sa Rudy's Barbecue. Okay, sige, drive kami doon. Pagdating namin sa Rudy's Barbecue Place, sa parking lot, alas 2 na yun eh, alas 2 na. So, tapos na yung yung lunch time, konti na lang ang mga tao. Si Adrian, yung Tesla niya, pinark niya dito sa side, sa tapat ng kalsada. Ako naman, pinark ko Expedition dito. Bakit? Kasi andito yung restaurant eh. Tapos may window dito. So, habang kumakain, kita ko yung sasakyan. Siyempre, may e-bike ako sa likod eh. Kailangan kong bantayan yan. 'Di ba? So, yun nga, no? Nung naka-order na kami, sabi ni Adrian sa akin, saan tayo po? Sabi ko, doon tayo sa upuan sa tapat ng bintana para kita ko yung Expedition. Ito na yung nangyari ngayon. Papakita ko ginawa ko to ng video, pero hindi ko to pinablish. Lang to. Naka-private. So, ito yung yung Tesla niya, ito yung van na nakabangga sa akin. Ito yung van. So, yung Tesla, kaya na-mention ko yung Tesla eh. Gumagana yung camera niya pag nakasense ng movement. Pag may nakitang gumalaw, magre-record. Ganun ang para siyang game cam eh. So, play natin. Nati-trigger yung camera niya pag may na-sense na movement. So, pag may gumalaw, record, forward na natin yan. Tapos, ini-store ng Tesla yan sa cloud. Ini-store ng Tesla sa cloud yan. Tapos, sabi ko, check mo nga. Sabi ko, check mo nga yung recording ng Tesla mo. Baka nahagip yung, ng video niya yung kotse ko. True enough, eto. Kaya niya pala na-trigger to kasi doon sa isang video yung sumakay yung driver. Doon na-trigger yung yung camera niya. So ito. Ito na tayo. Okay, ito yung Expedition ko. Yan ang Expedition ko. Kita nyo, inaatrasan niya ako. At ito, closed van. Malamang sarado yung likod nito, closed van eh. Hindi gumagana yung rear view mirror. Pero dapat may rear view camera to. At, yan na, ayan na, boom! So, nakita nyo ba yon? Gumalaw. Ang Ford Expedition ko, yung EL, extended length, yan yung pinakamalaki na SUV ng Ford. Kasi wala na silang excursion expedition na eh. So, pakita ko lang ulit Kita nyo yung galaw na yon, diba? Ay nako, talagang si Manong, imposibleng hindi alam ni Manong yun eh. Imposibleng hindi alam ni Manong na may tinamaan ka eh, diba? Tsaka ang nakalaking sasakyan yan para mapagalaw mo, 3/4 ton truck yan eh. Parang hindi mo maramdaman, imposible eh, ayan oh. Buti talaga hindi na damage yung yung e-bike ko. Ulit. Buti hindi na damage yung e-bike ko eh. Yun, kumalog talaga. Tapos, etong Manong na to, umalis lang na parang walang nangyari. Ano yan? Imposible naman yan. Tapos, eto pa ang irony guys. Eto yung security. Ayan lang yung security Nagda-drive din. Sabi, nung tinanong namin, yung babae yan eh. Wala daw siya nakita. Aba, bulag. Para kasi Stevie Wonder nangyari yung krimen sa harap mo, hindi mo nakita. Ayan kasunod lang yan eh. Ayan Harris County, Houston Patrol. Security guard nila yan eh. Hindi mo nakita. Imposible. Ewan ko ba? Ulitin natin paano niya nakita. So, ayan, wala pa wala pa dito yung security. Nagro-robing yan eh. Boom! Yung security pala nakapark yan dito. Tama, ulit. Nakapark na yan dati pa. So, dapat makita niya yan. Andyan na yan eh. Bago niya ako mabangga eh.
Tapos sabihin niya, hindi raw niya nakita. Ulit. Ayan, oh. Kita nyo yung security. Nakapark yan dyan, oh. Tapos sabihin mo, hindi mo nakita yung pangyayari. Ayan, dyan ka na, eh. Oh. Ibig sabihin, you're not doing your job. Tapos, tinanong ko pa sila, sabi ko, yung ano nyo, yung CCTV camera nyo, baka pwede makakuha ng, ay, sira daw. Diyos ko po, kung kailan naman may krimen, hindi gumagana, sira daw. Kita nyo naman to. Walang silbi mga security. Buti pa yung security ng Tesla nakuha eh. No? So, may isa pa akong video. Dito na-trigger yung ano eh. Yung camera mode, yung sentry mode ng ano eh. Ng Tesla eh. Kasi, eto na yung driver. Yan. Siguro nung nasa likod pa lang siya ng Tesla, nag-on na yung ano, camera. No, kaya tama. Kaya dito pa lang ang tagal. Basta any movement, nagre-record, naglulup yan eh. Yan, may edad na si Manong. May edad na si Manong. Puti. May edad na. Kaso naman, Manong, alam mo nakadisgrasya ka eh. Di ba? Against the law yan eh. Hit and run. No? Alam mo, nakadisgrasya ka eh. Tapos ano naman yung damage ko? Ito yung damage ko. So, anong nangyari? Sabi ko, no? Anong nangyari? Ganito pala yon. Pagka nakasaksi ka ng ganyan, napasigaw kami. Pag ganun ako. Tapos para kami natulala ng ilang seconds. Nakaalis na yung van bago kami nakatakbo pa labas. Hindi ko na nahabol. Ganun pala yun pagka nasya-shock ka kahit pa paano. Nasya-shock ka. 'Di ba? So, nung paglabas namin, yung van nasa kali na hinabol ko na lang ng tingin yung plaka. Tsaka yung tatak niya dun sa gilid ng van niya, yung company name. Sabi ko sa kaibigan ko kay Adrian, pare, check mo nga yung ano mo, yung recording ng Tesla mo kung nahagip yung pangyayari. True enough, nung nasa bahay na ako, tawag siya, tuwan-tuwa. Uy, pare, nakuha ko. Kuha ng Tesla yung ano, yung nangyari. Kaya, no, pati yung driver, yung itsura ng driver, ganyan, tsaka yung plaka. Tsaka yung actual na pagbangga sa'yo. Ganun. Sabi ko, sige, send mo sa akin. Sinend niya sa akin yan. Tapos, siya pa yung nag-encourage sa akin na mag-file ng reklamo. Sabi niya, JM, file ng reklamo. So nireklamo ko nagreklamo ako, tumawag ako, tapos sabi ko may complaint ako regarding sa driver ng banyo, ganyan, hit and run case to, no? Sabi sa akin, binigyan ako ng email address, sabi niya, ito, i-email mo yung ano mo, complaint mo. So nag-email ako, tapos after 1 month, kinumusta ako ni Adrian, sabi, pre, kumusta na yung ano mo, yung reklamo mo. Sabi ko, hindi JM, can you keep her quiet? So, Terry, stop. So yun, no, sabi ko, hindi yan papansinin kasi para sa akin, minor lang naman yung accident na, actually, napipilang yung ano yung bike rack. Yung dalawa kasi ang slot ng bike rack ko dalawa. Isa sa loob, isa sa labas. Yung sa labas, napipilang, no? Hindi, sabi ni Adrian, pinupush ako sabi niya, hindi, magreklamo ka, mali yung ginawa nila Saka sayang din yun, no? Bike rack, ganyan. Sabi ko, hindi, nagagamit pa naman. Hindi, sige na nga, parang nakumbinsi ako, sige na nga. Pero alam ko walang pupuntahan kasi sabi ko, very minor yung accident. So, ginawa ko nag-follow up ako, sabi ko, hey, it's been a month since nag-email ako, ganyan. Wala pa rin akong reply sa inyo. Tapos sumagot. Ang sagot sa akin, they've been trying to contact me, to call me, pero hindi daw ako sumasagot. Ayun pala, tumatawag pala daw sila sa akin sa telepono, pero hindi ako sumasagot. Sabi ko kasi, pag hindi ko kilala, hindi ko talaga sinasagot ng mga tawag sa telepono Okay? So, sabi sa akin, anyway, asikasuhin daw nila ng mabilis, parang adjuster nila yung kausap ko hiningan lang ako ng photos at saka picture ng damage
at saka estimate ng damage. So, lumabas ako, kinabit ko yung bike rack ko, no? Ito yung yan, sabi ko. Yan. Ang ginawa ko pa, hindi naman talaga ganyan yung damage yan. Tinanggal ko lang tapos pinatong ko para mukhang sira talaga. Ito yung nasira na medyo napipilang papaloob. Tinanggal ko lang to para magmukhang talaga damage siya. Ayan, pumasok lang siya papaloob. Ayan. Pero pwede pa naman usable. Ito yung binigay kong picture sa kanila. Tapos, so yun, sabi sa bigyan mo kami ng quote regarding sa bike rack. Sabi ko, kasi hindi yan ordinaryong bike rack kasi nakadesign yan for e-bike. Yung e-bike kasi mabibigat, kaya dapat kaya nun yung weight. True enough, totoo naman na yung iba yung bike rack ng mga e-bikes, no? So, actually, yung bili ko lang doon sa bike rack na yun, $125 sa Walmart. Sabi sa akin, bigyan mo kami ng quote. Magkano yung e-bike rack, yung bike rack. Hanap ako sa Amazon ng pinakamahal na bike rack, no? May nakita ako $400, $399. Hawig naman dyan, hawig, pero mahal. So, yun ang pinadala ko sa kanila. Tapos sabi ni Adrian sa akin, hingan mo rin sila ng alignment. Kasi gumalaw yung kotse mo baka na misalign na yung gulong yun. So, usually yung pinagpapa-alignan ko na manong na Mexicano, nasa $65. Sabi ko, masyado mababa yan. Nagtatawag ako dito sa area ko. Sabi ko, magkano yung pinakamahal yung alignment? Sabi, $300 yung na yun, 1 year alignment na yan. Kasi ganyan, gagamitin ko sa insurance dahil sasagutin. Hindi nila sasagutin yung 1 year alignment. Magkano yung one time alignment nyo? $150 daw. Sige, yan. Pahingi ng quote, i-email mo sa akin, tapos magpapalain ako sa inyo pag na-approve. Sabi ko gano'n. Di pinadala nila ako. So, yun yung quote ko, no? Yung bike rack, 400. Yung alignment, car alignment, 150. So, 550 lang. Tapos, sinend ko na yun. Pinaano ko pa meron pa pinapirmahan sa akin na dokumento. Tapos, ano kaya yung mo sa abogado. Papa-certify mo, parang ganun. Nakalimutan ko na. Servisyo. Na may mental block ako. Anyway, so wala, ginastos ko lang yung $25 yung pag-send, yung pagpa-certify. Ginagawa ng mga abogado pagka may mga legal documents tapos tinatatakan lang nila, siniselyo. Yung $25 na gastos ko sa ganun So anyway, na mental block lang ako ngayon kasi aso ko na yung isa ko So $400 yung quote ko sa bike rack, 150 yung yung alignment. Tapos sabi sa akin, sige, may-mail ko na sa yung cheque today. After 1 week na receive ko yung cheque, ang pinadala sa akin, $650. Babi ko ba sinobrahan pa, very, galante So sa $650, yan, kaya tayo nakabili nito. Diba? Yan, 3. Tsaka ito. So, ito nga, 2. Ito, 3. Ito, 1. Plus, botal, no? So, yun ang aking, storytelling alay. Kung bakit ako nagkapera, kaya nabili ko tong 3 baril na to. Wala sana akong balak bumili nito pero sabi ko, sale at that time, tapos may pera naman ako. And ito rin, sale naman talaga tong 3 napakamura. Nag-iba na yung presyo nila ngayon, mahal na, no? So that's it, no? Yun ang dahilan kung bakit ako nagkapera. Yun pala yung na-mention ko yan dati, nagkapera ako kaya ako bumili ng baril. So yun guys, yung coach, yung expedition, wala naman nangyari sa kanya, wala, okay naman, nagamit ko pa nung camping, 'di ba? Tapos yung bike rack, pipila yung harap pero okay pa rin. Nagagamit pa rin. Hindi pa kailangan palitan. No? So, sabi ko, okay na. Kaya itong video na to, pinost ko lang sa PNY Prepper channel ko na English pero hindi ko siya pinapublish kasi syempre,
nakipag-ayos naman yung ano yung kumpanya, no? Pero in-upload ko siya kasi mas madaling mag-share. So shinare ko lang doon sa company yung link. Ito yung nangyari, ito yung driver nyo. Ito yung details, no? Sabi ng miss ko, "Oh, yung ganda ng kuha ng Tesla, ang linaw ah. Bibili ka na ng Tesla?" Sabi ko, hindi pa rin. Ayoko pa rin ng Tesla. Anyway, so ayan guys, nagtatapos ang aking kwento, no? Kung bakit ko na-acquire to nang hindi ako gumagastos ng sarili kong pera. So, that's it guys. Hopefully nag-enjoy kayo, no? Story time muna tayo habang napakalamig sa labas, hindi makapag outdoors. So, that's it guys. Thanks for watching. Bye!